Okay, so let us continue the discussion regarding the normal distribution. So this time, gagamitin na natin or gagawin na natin yung real application ng ating normal distribution sa pag-compute. Ano po? So this time, gagamitin na natin yung ating formula. If you still remember, yung formula natin for computing the z-score is z is equal to x minus mean divided by the standard deviation. Okay? Wherein, eto, x natin, ito yung hahanapin natin. Ito ay ang ating symbol for mean, of course. And then, etong sigma notation natin dito sa denominator natin is symbol for our standard deviation. And of course, the z here is the z-score. The z-score is the number of deviation, or a z-score is the number of standard deviation from the mean. Okay? So, yan yung gagamitin natin ulit ngayon na formula. Then, i-apply lang natin yung na-discuss natin kung paano ba maghanap ng value ng z-score natin doon sa ating z-values of table doon sa ating unang discussion na recorded video. So, para hindi tayo magtagal, let's have an example na kaagad-agad. So, let's try to find the percent of the score. So, ito yung situation. Scores on an exam are normally distributed with a mean of 65 and a standard deviation of 9. Find the percent of the scores. So, we have letter A, less than 54, B, at least 80, and letter C, between 70 and 86. Alright. First thing first, pag ganitong mga senaryo, let's determine ano ba yung mga given sa problem. Okay? Given na yung ating mean, which is 65. And of course, given na rin yung ating standard deviation, which is 9. So, yan na yung given. Ano po? Yan yung kakailanganin natin sa formula. Therefore, this time, isa-isahin natin isolve itong A, B, and C. Hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin niyang isolve. So, unahin natin ang letter A. Find the percent of the scores less than 54. So, class, if we are going to translate this into probability, it will look like this. Probability is the probability of z, since less than yung hahanapin natin, of course, ang gagamitin natin na symbol is less than. Wala naman siyang naka-indicate na equal to. So, less than lang yung ilalagay natin na symbol. So, the probability of z is less than 54. Ayan. So, ganyan yung kanyang kalalabasan kapag itatranslate natin yung ating hanapin into probability. So, ano pa ba yung kailangan natin sa formula? Yung x. Since letter A pa lang yung sinosolve natin, ang magiging value ng ating x na kakailangan din natin sa ating formula para makuha natin yung ating z-score, yun na mismo yung hinahanap natin dun sa letter A. And that is 54. Alright. So, meron na tayong kompleto na yung mga values na kakailanganin natin para magamit natin yung ating z-score at mahanap natin yung ating z-score. So, let's write our formula, which is z equals to x minus mean divided by the standard deviation. We have, substitute lang natin, ang x ay 54 less 65 divided by 9. So, pag kinumpute natin yan, class, it will give us an answer negative 1.22. So, eto niyo yung ating z-score doon sa less than 54. Pero, hindi pa dyan nagtatapos, class. Ano po? I-apply natin yung
kung nasundan ninyo yung paghanap ng value ng z-score sa table doon sa unang discussion, yung gagawin pa lang natin ngayon after nating makuha yung ating z-score. Okay. So, bago natin hanapin sa ating table, di ba ang nakuha natin ay negative 1.22. So, after finding the z-score, you create now a normal distribution curve. Ito yung bell curve na natin. Alright? So, saan ba natin malolocate ang ating negative 1.22? Of course, negative. So, dito siya sa left side ng ating graph. Okay, so assuming na andito si negative 1.5 sa gitna between negative 1 and negative 2, abante tayo ng konti para ma-assume natin na andito si negative 1.22. Okay? Kaya naman, okay, balikan ko lang less than po, remind ko lang, less than yung ating hinahanap. Kaya naman, yung shaded part na hanapin natin ang area under the curve ay to the left ng ating normal distribution, okay? Or ng ating graph. Since less than po yung ating less than 54. Z is less than 54 yung hinahanap natin. Less than, kaya dito tayo sa left side. Alright? So, yan. Tapos na tayo sa graph or pag-shade kung ano ba yung area na hinahanap natin under the curve. Okay? After that, punta ngayon tayo sa ating cumulative probabilities for negative values. Take note ulit, negative po ang gagamitin natin na z-values. Magkaiba ang table ng positive z-values at saka negative z-values. Negative ang gagamitin natin since ang nakuha nating z-score ay negative. Okay po? And then, after that, gamitin ko ang red. Ay, that's pink. Okay. So, negative. Unahin natin. Diba sabi ko nga, paghiwalayin natin yan, si negative 1.2 at saka si 0.02. So, si negative 1.2 ay dito natin siya hanapin pababa sa tapat ng z or sa first column natin ng ating table. So, si negative 1.2 ay nandito. Ayan. And then, yung pangalawa is negative 0.02 kasi 2 yung pangalawang decimal, so andito si 0.02 sa first row naman ng ating z values. Okay, hanapin mo lang kung saan sila magmi-meet, saan ba sila tignan mo lang kung saan ba sila magmi-meet, saan sila magtatagpo ng landas. Yun na yung value na hinahanap natin, which is which is 0. Alisin ko na to. So, ang makukuha nating value ay 0.1112. Ito na ngayon yung area na hinahanap natin dito sa shaded part na ating ginawa. 0.111 and 2. So, yan na yung area ng ating hinahanap na percentage of the scores less than 54. Okay. So, ganun lang kasimple. Next tayo. Dito tayo sa ating, we're done with letter A. Okay? Tapos na tayo dyan. So, cross out natin yan. Proceed tayo ngayon sa letter B. So, let's find this time the percent of the scores at least 80. Okay? Eto tatandaan niyo class na kapag ang nakalagay ay at most, kung ang hinahanap ay at most, ang symbol na gagamitin nyo ay less than or equal to. But, ang hinahanap natin ay at least 80. Therefore, kapag tinranslate natin yan into finding the probability, Z, ang katumbas na symbol ng at least ay greater than or equal to
80. Alright. So, same problem pa rin naman tayo wherein ang ating mean is 65. Ang ating standard deviation ay 9. And this time, mapapalitan na yung value ng x natin. Kasi iba na po yung hahanapin natin. At least 80. Therefore, ang x natin ay 80. So, wala pa tayong z-score dyan. So, kailangan nating gamitin ulit yung ating formula ng pagkuha ng z-score. X minus mean divided by standard deviation. So, it will give us 80 less 9 divided, baliktad. Ang mean ay 65 divided by 9. Therefore, kapag kinumpute natin yan, 80 less 65 divided by 9, it will give us an answer 1.67. So, eto na yung ating z-score. Okay? After computing for the z-score, tignan ulit natin. Tandaan ninyo, at least 80. So, that is greater than or equal to. Kaya naman, kapag nilagay ulit natin yan sa ating graph or sa ating normal distribution, locate muna natin si 1.65, yung z-score na nakuha natin. Si 1.65, malamang hindi naman siya negative, positive siya. So, therefore, andito siya sa right side. So, dito siya sa positive side ng ating curve. So, si 1.67, so, assuming na nasa gitna si 1.5, ni 1 and 2, lagpasan natin ng konti, move tayo forward, assume natin na andito si 1.67. Okay? Since yung ating symbol is greater than or equal to, ang shaded part dapat natin or yung area na hahanapin natin this time is to the right ng ating distribution or ng ating curve. Alright. Kasi greater than or equal to. Okay. So, yan yung area na hahanapin natin. You remember, dalawa yung tinuro ko. It's either hanapin mo sa table ng positive z values yung 1.67 or kunin mo yung reversed ng 1.67. Gagawin mo siyang negative 1.67. Okay. So, try nating dalawa. So, ito muna tayo kay 1.67. So, kung ilolocate natin yan sa ating positive z values class, kasi positive yung gagamitin natin. Okay, si 1.6 ay nandito. Si 7 ay nandito. Therefore, saan ba sila magmi-meet? Sa pangalawa. Okay, so ang ibig sabihin, ang value ng 1.67 ay 0.9525. Pero, class, yung nakuha natin na value ng z-score na 1.67, yun ang area dito sa left side. Yun ang area dito sa left side ng ating distribution. Kaya tayo nagle-less ng 1. 'Di ba? Kung ito yung gagamitin mo, magle-less ka ng 1 less 0.9525. That will give us 0.0475. At yan yung area nitong part na ito na hinahanap natin. Na siyang hanap natin na area greater than or equal to 80. Okay. So, try naman natin ngayon itong kung ayaw mong mag-less ng 1 kasi medyo nakakalito yan, try natin siyang i-convert into negative. So, this time, instead na si positive z values, yung table ng positive z values ang gagamitin natin ngayon yung table ng negative z values. So, yung hinahanap natin this time ay 1.67, negative 1.67. So, si negative 1.6
ay nandito. And then si 7 ay nandoon. So, saan ba sila magmi-meet? Sa pangalawa sa dulo. Alright. So, pareho lang sila, class. 0 point. Kung kinonvert natin yung sagot natin ng negative, magiging 0.0475 pa rin ang sagot, which is pareho lang doon sa nasolve natin kung magle-less 1 tayo. Okay? I hope nasundan nyo yung aking instruction doon. You can do both. Kung gusto mong transform ng positive into negative, or kung gusto mo namang dumiretso lang at mag-less ka lang ng 1, pwede rin. Pareho pa rin yung sagot na makukuha mo, or pareho pa rin yung value na makukuha mo. Either both, kung ano man ang gamitin mo dyan sa dalawang yan. Okay. So, last but not the least, so sa letter C na tayo. Okay, cross out na natin. Okay na tayo kay letter A. Okay na rin tayo kay letter B. So, this time, let's have letter C. Let's find the percent of the scores between 70 and 80. So, since between, yung nakalagay, dalawa yung hahanapin natin dito. So, kapag dalawang value ng z-score, ang hahanapin natin. So, pag translate natin yan into finding the probability, it will become z is greater than 70 but less than 80 86. So, ganyan yung kanyang magiging itsura. So, same problem tayo. Ang mean pa rin natin ang mean pa rin natin dito ay 65. Ang ating standard deviation ay 9. But this time, since between yung hahanapin natin, dalawa yung magiging value ng x natin. Ito ay ang 70 and 86. So, meaning to say, dalawang beses tayo gagamit ng ating formula for finding the z-score. So, kapag unahin natin ang 70, so z is equal to 70 less yung ating mean divided by 9, and then 86. Z is equal to 86 minus 65 divided by 9. So, 70 less 65 divided by 9, it will give us an answer 0.56. So, yan yung isa nating z-score. And then, kapag 86 naman, yung ating x, 86 less 65 divided by 9 will give us a answer 2.33. So, meron tayong dalawang value ng z-score. Kasi between 70 and 86 ang hahanapin natin. Okay, after computing for the z-score, i-plot natin siya sa ating graph ng ating normal distribution. So, yung nakuha natin kanina ay, ano ulit yun? Yung z-scores na nakuha natin ay 0.56 and 2.33. So, unahin natin si 0.56. Saan ba natin malalocate? Si 0.56 ay, ito ay matatagpuan between 0 and 1. So, assuming na andito si 0.56, ayan, lagyan natin lang linya. Andito si 0.56. And then, yung pangalawa nating z-score ay 2.33. So, asan ba si 2.33? Siyempre, sa malamang, lagpas lang ng konti kay 2. So, let's assume na andito si 2.33. Between yung hinahanap natin, kaya naman ang shaded part natin dapat dito, or yung area na hahanapin natin ay nasa gitna ng dalawang z-score natin. Ayan. Okay. So, yan yung ating area na hahanapin. So, after that, syempre, punta ngayon tayo sa ating table. Since
parehong positive yung nakuha nating z-score. Ang gagamitin lang natin dito ay ang ating positive z-values table. Okay, so unahin natin si 0.56. Si 0.5 ay nandito. And then si 6 na pangalawang decimal ay nandito. So kung saan sila mag-meet, saan sila magtatagpo, yun yung kanyang value. So si 0.56 ang kanyang value ay 0.7123. And then si 2.33 naman, siya naman ang hanapin natin. Si 2.3 ay nandito. And then 3 yung pangalawang decimal natin. So andito si 3. Saan sila magmi-meet? Yun yung kanyang value naman. So meron tayong 0.9901. Alright. After that, nakuha na natin yung dalawang value ng ating z-score. Okay, balik tayo sa ating graph. So, gagawin lang natin, since dalawa sila, mga anak, para makuha natin yung real value under between nung hinahanap natin na area, simply subtract yung dalawang nakuha natin na value. So, 0.9 ano ulit yun? 0.9901. 0.9901 less 0.7123. Tama ba? 0.7123. Ayan. So, 0.9901 less 0.7123, it will give us an answer 0.2748. And yan na ngayon yung area na hinahanap natin dito sa shaded part ng ating curve. Okay? So, I hope nasundan. Yes or yes? Either sundan or not. Either nanood kayo or hindi. Okay, it's time for you to do your part. Okay, you have to do your activity. So your activity is the heights of 1,000 students are normally distributed with a mean of 174.5 centimeters and a standard deviation of 6.9 centimeters. Assuming that the heights are recorded to the nearest half centimeters, how many of these students would you expect to have heights? So letter A, less than 160 centimeters. Letter B, between 171.5 and 182 centimeters inclusive. C, greater than or equal to 188 centimeters. So I hope you do your activity. Anyway, pagsamahin nyo na ito. Diba may pina-activity ako sa unang discussion na recorded. So, gawin nyo yon, and then gawin nyo rin ito sa iisang yellow pad paper lang, and then submit it next week sa akin sa opisina. And that's all. Thank you for listening.